Angeline's POV. Ilang beses na hindi pinatulog si Angeline sa sinabi ni Andre na he would drag me into his bed. Hindi ko alam ba't naging gano'n ang isip ng binata at di ko nabalak pang seryosohin yon, lalo pa nga at masama ang pakiramdam ko. Dito, kailangan nila ng sekretarya? Tinuro ni Nadia ang pangalan ng kumpanya mula sa dyaryo. Nalingkit ang mata ko at tumungo na lamang, ngunit ang pakiramdam ko namimigat at umiikot ang aking paligid. Sinubukan ko pang hilutin ang aking sentido, nagbabaka sakaling mawala ang pagkahilo. Nangyari sa'yo, namumutla ka, Angeline. Napatoy ito at agad pa ako nilapitan sa mesa. Nasusuka ko, Nadia. Kanina pang madaling araw. Napatakip ako sa bibig matapos maramdaman ng pagsuka. Ha? Food poison ba? Hindi ko na to sinagot at basta na lang dumiretso sa lababo at doon dumuwal. Nanlalamig ang pakiramdam ko at halos mamawis ng malamig ang aking noo. Naiselia, si Angeline na food poison. Mahigpit akong kumapit sa lababo at isang beses pang dumuwal. Ramdam ko ang pagpispis ni Nadia sa likod ko. Food poison? Luto ko ang kinain natin kagabi ah. Ani Naiselia na lumapit din sa akin sa lababo. Nagbunga nga si Nadia at eksahiradang sumigaw. Alam na this, Nay. Nakipagtsuktsakan siguro dun sa matandang hukluban. Hinanakit ni Nadia. Mabilis akong umiling at nagmumog bago sila hinarap. Hindi, ganito naman ako palagi kapag lagi nagpupuyat. Nagpunas ako sa bimbong inabot ni Nadia. Para akong idinuduyan at nahihino. Idagdag pang hinahalukay ang tiyan ko. Sigurado ka, anak? Kulang ka lang sa tulog? Ani na isala na sinilipang mukha ko. Opo, ganito rin po ako nung nakalipas na araw. Dinig ko ang pag-inos ni Nadia at pag-irap. Parang di naman. Ngunit natigilan to at maging ako matapos marinig ang ilang katok mula sa pinto. May inaasahan kang bisita? Tanong sa akin ni Naiselia. Mabilis akong umiling. Malabo naman bisitahin ako ni Mommy at Daddy. Hindi ko naasahan yon lalo pat malinaw na kahit anong gawin ko, hindi nila ako matatanggap. Wala rin akong kaibigan bukod kay Nadia kaya't wala akong aasahan na papasyal sa akin kahit anumang oras. Sandali, titignan ko. Ani Nadiang dumiretso patungo sa pinto. Magpahinga ka muna, babalik lang ako sa likod bahay. Tinapik pa ni Naiselia ang balikat ko. Malit akong humite bago huminga na malalim. Nanlalamig ako at tingin niya anumang oras ay muli siyang masusuka. Nagambala lang pag-iisip ko nang nagdadabog na bumalik si Nadia sa kusina. May limousine. Pinapasundukan ng matandang hukluban. Sumimango to at kapagwan humalukip-kip. Nangunot ang noo ni Angeline at napatingin sa kalendaryo na kasabit sa dingding. Hindi niya man lang napansin na lumipas ng maraming araw. Nadia, tapos ng isang buwan? Natatarantang tanong ko. Oo naman, kaya nga pinapahanapan kita ng ibang trabaho. Nakagat niya ibabang labi at mabilis pa sa alas 4, tumungo sa pinto. Nadatna ni Angeline ang chauffeur na tuwid ang tayo at nakaabang nadagad ang dalang paper bag. Conference, Miss Secretary? Tinitigan ko muna ang hawak itong paper bag na panigurado uniforme ang laman. Ibig nang sabihin nito tapos na nga talagang isang buwan at kailangan ko na namang harapin ang masamang budhi ni Andre. Nawala yata biglang hilo niya sa naisip. Maging ang tiyan kong kanina lang kinukuhang lahat ng lakas niya ay bigla na lamang kumalma. Naningkit pa ang tingin ko sa paper bag. Hindi ko sana kukunin ngunit alam ko kailangan ko makausap si Andre. Matinong pag-uusap sana kaso kung nasa bokabularyo ng binata. Akma ko palang kukunin ang paper bag ngunit natabig na nga ni Nadia. Ang kamay ko. Masama ang pakiramdam niya. Hindi na siya magtatrabaho. Masungit pang bigkas ko. If that's the case, ani ng chauffeur bago maglabas ng cellphone. At halos manlaki na ang mata ko sa makita ang screen ng itsura ni Andre. Inip na nakasandal sa swivel chair habang magsalikop ang mga kamay. Halika, Angeline, my bed is waiting. Gumisi pa ito bago pa ito naputol ang tawag. Napamaang ako at napapikit. Pilit pinipigilan ng inis. Ngunit si Nadia hindi nagpapigil at basta na lamang tinampi ang kamay ng chauffeur. Peste pala yung boss mo eh. Bakit niya ako ihaharap yung mukha niya? Hindi yung uupa ng gwapo. Siya yung si Nadia. Peste pala yung boss mo. Pigil kong pagsugod muli nito sa chauffeur. Nangunot ang noon nito at naguguluhan akong nalingon. Ha? Yun yung mukhang mukluban? Oo. Magbiis ka na kung ganon. Bilisan mo, naghihintay daw yung kama niya.
Tinulak pa ako nito papasok sa bahay. Napakurap-kurap ako at halos madapa pa sa pagtulak nito. Kulang na nga lang kalad ka rin ako patungo sa kwarto. Ang akala ko ba galit ito? Bakit parang excited pa yata ito ngayon kaysa sa kanya? Sa huli, pinilit pa nitong isuot ang bestidang pula na laman ng paper bag. Wala rin ako nagawa kundi sumama sa opisina at si Nadia pa nga mismo nagtulak sa akin papasok sa limousine. Kahit tuloy nahihilo, pinilit kong umaktong maayos kahit miminsang natutumba. Sa kabilang banda, "Hey, nahihilo ka ba?" Ani ng boses lalaki na sumalo sa muntikan kong pagbalandra sa pader. "Ayos lang." Bahagya ko pang ginalaw ang balikat nito upang alisin ang hawak nito. "Guess you are the new secretary." Binuksan pa nito ang pinto ng conference room. Nangulot ang noo ko nang malinaw na makita ang itsura nito. Katulad kay Anton, pilak din ang mga mata nito at gaya kay Andre, may angking bagsik din ang hilatsa sa mukha niya. "Get inside first," utos pa nito. Huminga ako na malalim, binaliwala na lamang ang ngisi nito. Sinalakay din ako ng kaba matapos makita, kompleto na naman ang laman na mahabang lamesa. "I thought you had already fired her," si Ate Zebby na tinaasan ng kilay si Andre. Nahigit ko yatang paghinga na makita na bumuka ang labi ni Andre. Baka mamaya, masama na naman ang sagot nito. "Why would I? She performs excellence," he said in a slowly voice. Ngunit sa isip ko, iba ang tinutukoy nito. Akala mo naman gusto talaga ako maging sekretarya? Gusto lang naman niya ako sa kama. Naiiling na pinilit ko pang humakbang papalapit sa binata. Matapos lamang talaga itong meeting, ay pipilitin kong kausapin to na matino. "I thought you liked me." Si Ate Zebby muli na masama na ang tingin kay Andre. "Excuse me, you are not likable, Zeb." Ani Ate Sam na humalukib-kib. "You shut up, Sam, as if you're delectable." Lalo nang yata sumama ang pakiramdam ko sa inaakto nila. Lalo na maalala ang tikim sa ibang mga shareholders. Nasulyapan ko ang pag-iling ng ngisi ni Mr. Gueco. "Mr. Montero, why don't you just replace your secretary? My daughter is much more qualified than..." Ani Mommy na hindi naman pinatapos ang pagsasalita ni Daddy. "My daughter here, Sam, is much more qualified than Zebby." Si Daddy na matalim ang tingin kay Mommy. "Oo." Reaksyon ng lalaking nakasabay ko sa pinto. "Isn't Angeline also your daughter, Mrs. Curtis? And Mr. Torres?" Ngumisi ang lalaki at binigyan pa ako ng isang kindat. Napermi ko ang labi na imbes makatulong to ay mas nakakuha lamang ako ng pinanghusgang tingin mula sa ibang nasa mesa, lalo na sa mga magulang ko. Baka iniisip nila pinagkakalat ko na anak nila ako. Wala akong sinabihan at mas lalong wala na akong pakialam pa kahit kung kanina pa nalaman ng lalaki ang totoo. Mukha rin naman hindi nagulat ang ibang nararoon sa tanong. Mukhang alam din naman nila. "Shut up, Aldrin. She is no one's daughter." Ani Andre na mariin ang tingin. Kumuyom ang kamuo ni Angeline dahil sa sinabi nito. Tila sinampan lamang sa kanya ang katotohanan na walang magulang ang gustong kumupkop sa kanya. "Stop that. Angeline is still my sister." Ani Ate Sam na nakuha na masamang titig kay Daddy. Nagawa pang tumayo ni ate at tumakbang pabalapit sa akin. Si Ate Sam lang yata ang masasabi kong kahit papaano'y kakampi ko. Siya lang naman na mabait sa akin. "Don't speak a lie, Ate Sam. Go back here." Sa malamig na boses ni Daddy. Halos hindi na ako makagalaw nang tuluyan makalapit si ate. Hindi ko alam na imbes matuwa ay kinabahan pa ako sa paglapit nito. "Talikuran mo na lang si Andre at ayos na tayo." Bulong pa nito na makalapit sa akin. Hindi ko inaasahan ngunit tila bumaliktad ang sikmura ko matapos maamoy ang tapang ng pabango nito. Napatakip na lamang ko sa bibig at natigilan sa kinatatayuan. "What is the matter, Angeline?" Inangat ni Andre ang mukha niya at malamig na tinitigan ako. Mabilis akong umiling at nagawa pang iwaksi ang kamay ni Ate Sam sa akma nitong paghawak sa braso ko. Pigil ang madawal ni Angeline at walang lingon likod, tumakbo palabas ng conference room. "Angeline!" Dinig kong tawag ni Ate Sam. Dinig ko rin ang iilan na tumayo, ngunit lahat ng iyon ay binaliwala ako. Maging si Baron na akmang babati ay binaliwala ko at lakad takbong tinungo ang likod ng banyo. Pagkarating ay doon na ako tuluyang naduwal. Humigpit ang kapit sa lababo.
Maidawal lamang lahat kahit na wala pa nga naman. Halos maluha na nga siya sa sobrang pagdudawal eh. Did you eat something bad? Natigilan siya at napatitig pa sa salamin. Mula sa likod ay mariin ang binibigay na titig ni Andre. Nagkatinginan kami sa salamin. You cannot buy me with that act, sweetie. Napairap ako sa sinabi nito at prenteng nagmumog kahit paramdam ko ang paglapit nito. What is your act this time? Wanna make a deal? He whispered as he clutched me closer to his body. Tila pinuno ng kaba ang puso ko. Lalo pa sa pagiging seryoso ng tingin nito. Nagulat pa ako nang walang babala nitong amuyin ang likod ng tenga ko. Mas lalo pa akong sinalakay na magkahalong kaba at init ng maramdaman ng dampi ng labi nito. Andre, not here. I am not up for your game. Sinubukan niyang tatagan ng boses at baka sakaling mapigilan pa ito, ngunit bigo siya. If I can't bed you, then I'll take you here in this comfort room. Mariin itong bulong kasabay ng paghagkan niya sa balikat nito. Nahigit ko ang hininga tula sa loob na napakapit sa braso ng binata. Ramdam ni Angeline ang paghigpit ng kapit ito at pilit pang pinaramdam sa kanya ang tinatago nito. See, sweetie, you made me crazy for you. Nahirapan akong pigilan ng aking mumunting sigaw, but I tried my very best to keep myself not affected. But not enough to marry me, right? Stop if you're still not considering me. Lakas daw kong niliyong aking mukha sa akma nitong paghagkan sa labi ko. Matapang ko pa siyang tinitigan ngunit sumilay lamang ang pilo nitong ngiti. I am still enjoying. Pahayag pa nito. Wala na ako nagawa matapos itong hawakan ng bato ko at mabilis sulihin ng aking labi. Malalim na hagkan ang ginawa nito na bumuhay sa init ng aking katawan. Angeline, mag-usap tayo? Napamulat ako sa narinig na boses ni Ate Sam, ngunit hindi ko makasagot dahil sa malalim na hagkan ni Andre. Sinubukan ko pa tong itulak ngunit ako pa ang tinangay patungo sa isang cubicle at sinandal sa pader. Tila mas naging malalim ang galaw ng labi nito. Angeline! Muling tawag ni ate. Ngunit lahat ng gay malunod matapos maramdaman ko ang kamay ni Andre na nagsimula na maglakbay. It is now or never, sweetie. Andre, this is not good. This is inappropriate. Sinubukan ko siyang muling itulak ngunit hinuli lang nitong aking labi. Shh! They might hear you. Babala nito habang patuloy sa ginagawa. Angeline, let's talk. Napamulat ako muli sa boses ni Ate Sam at nataranta nang marinig ang pagpasok nito sa banyo. Muli ko pa na sinubukan itulak si Andre ngunit napirmi lamang ako nito sa pwesto. Angeline, hindi ako nakikipagbiroan. Mas malakas ang sigaw ni Ate Sam, ngunit hindi ko na yun pinagtuunan pa ng pansin. Mas nananalo ng nararamdaman kong init na pinapadama sa akin ng binata. Angeline! Napamulat ako muli na marinig ang pagkalampag ni ate sa mga cubicle. Nahigit ko pa ang hininga na maging ang cubicle kung saan ako ay hinampas nito. Angeline, isa! Muling sigaw nito. Miss, nasa opisina ka at hindi to palengke. Boses mula sa isang sekretary ni Andre na sa tingin ko ay nasa isang cubicle. Gusto ko sana sumagot kay Ate Sam ngunit ayaw niya akong pakawalan ni Andre. Pigil ko ang pagsigaw matapos maglakbay ng hagkan nito. Hindi ko nga mamasdan kung nasa paligid pa ba si ate or ang sekretarya. Tayong ginagawa lamang ni Andre ang natili sa isipan ko. Nasa kalagitnaan na ako ng kaligayahan nang makarinig ako ng iilang yabag. Damn! Pagmamura ni Andre nang gumawa ng ingay ang loob ng cubicle na para may gustong magbukas. Naniliyo pa ako ngunit unti-unti ring tinubuan ng kaba. Mr. Montero, you still have a meeting. Don't keep them waiting. Si Baron na kumatok pa ng 3 beses. Pareho kaming natigilan at naghabol ng hininga. Sa lubong ang kilin nito nang ayusin ng damit ko at marahan pang sinuklay ng kanyang kamay ang nagulokong buhok. I cannot work like this. Adjourn that meeting, Baron. Sigaw pa ni Andre habang hatak ako paalis ng banyo. Walang lingon nitong tinahakang patungo sa kanyang opisina habang tangay ako. Narinig ko pa ang bulungan nila ng ibang sekretary na kinapula ng aking pisngi. Napakapit pa ako sa braso nito nang natatarantang buksan nito ang pinto ng kanyang opisina at hatakin ako sa loob. Gustong gusto kitang hagpusin, sweetie. Badly that you cannot even stop me. Mahina nitong bulong bago ako itulak sa kama nito.
Doon lang pumasok sa isipan ko kung saan patungo ang pangyayari at kailangan kong pigilan. Andre, this is not a secretarial job. Matapang na katwiran ni Angeline matapos makita, tinanggal na ng binata ang suot nitong coat. I don't care, sweetie. I want you. Period. Nanlalaki ang mga mata niya nang walang masabi na sagurin nito ang labi ko at bigyan ng malalim na hagkan. Binalak niyang lumayo ngunit nakulong na nito ang katawan ko. Wala ko nagawa kundi kalasin ang necktie nitong suot at suklian ng malalim itong hagkan. Literal na nasa apoy ang katawan. Dahil sa nararamdaman. Lalo na nang tuluyan kong matanggal ang long sleeve nito at haplusin ang tiyan nito. Di nagtagal, nagpatuloy na si Andre para pag-isahin ang aming katawan. At makalipas ang ilang sandali, sabay naming naabot ang sukdulan. Di na rin naman pala masamang mapalapit sa binata. Hindi ko naman itatanggi na magaling naman talaga ito sa kama. At alam kong lahat ng babaeng ito hahabulin sa kanya.